Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin, magagandang asal para sa mga nag-aaral ng kaalamang Islamiko. At narito pa rin tayo sa panimula ni Sheikh Abdullah bin Ahmad al-Batli o Ahmad bin Abdullah al-Batli. At tinatalakay dito, malaking bahagi ng talakayin dito ay ikhlas, ang pagiging dalisay ng layunin ng tao sa paggawa ng mga gawaing pagsamba alang-alang kay Allah. Ang pag-aaral ay ibadah. Ang pag-aaral ay ibadah o pagsamba. Dahil ito ay nagugustuhan at minamahal ni Allah. At sino mang gumagawa nito ay magagantimpalaan ni Allah. At sa pamagitan ng ibadah na ito, ang tao ay lalong napapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, ang katuparan ng relihiyon na ito ay magaganap lamang o mangyayari sa pamagitan lamang ng kaalaman. Hindi maaring ang sino man ay mag-aangkin na siya ay may iman, na siya ay may pananampalataya, na wala naman siyang kaalaman. Ang Islam ay hindi relihiyon ng pagpapanggap. Ang Islam ay hindi relihiyon ng pag-arte. Ang Islam ay hindi relihiyon ng pag-aangkin. Ang lahat ng ito, iman, takwa, lahat ng ito ay nagmumula sa kaalaman, at upang maging tama ang kaalaman, kailangan magkaroon ng ikhlas. So nga, balikan natin yung hadith. Walaqad hathana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ikhlasin niyyati lillah. Si Allah ay naghimok sa atin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinimok tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo sa ikhlas ng ating niyya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith na muttafaqun alayhi, hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, mula kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu, at itong kauna-unahang hadith sa Sahih al-Bukhari, kauna-unahang hadith sa Sahih Muslim, at sa pamagitan ng hadith na ito ay sinisimulan ang marami sa mga aklat sa Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ang mga gawain ay hinahatulan lamang o nakasalalay lamang sa mga intensyon. At ang bawat isa ay magkakamit lamang ng kung ano ang kanyang inintensyon. Na napaliwanag na natin ito nung nakaraan, ang tinukoy dito ay niyya lang ang hahatulan. Kasi kahit ang pagsunod sa sunna pala, ito ay nakasalalay din sa niyya. Ito ay nakasalalay din sa niyya. Dahil walang sino man ang susunod sa sunna liban na lamang sa dalisay ang kanyang layunin para kay Allah. Kasi kung gusto niyang gawin ang isang gawain para kay Allah, sisikapin niya na magawa ito sa pinakatamang paraan. Siyempre, pinakamalapit sa sunnah. At makikita rin natin ang kabaligtaran nito. Ang lahat ng mga gumagawa ng bid'ah, ginagawa nila ang kanilang bid'ah nang may halong pagpapakitang tao, o kumbaga yung kanilang mga bid'ah ay ginagawa nilang bongga, tinitiyak nila na makikita ng ibang tao, nang sa gayon ay purihin sila rito, o makita sila ng mga tao na gumagawa ng isang gawaing pagsamba na hindi ginagawa ng iba, na sila lang ang may kakayanan. Yun yung mindset nila o mentalidad nila, kumbaga. Kaya dito sa hadith na ito, ang binanggit niya lang, hindi na binanggit ang mutaba'ah, dahil napapaloob din pala sa niyya ang mutaba'ah.
na ginawa ngang halimbawa dito mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, fahijratuhu ilallahi wa rasuli." Kaya sino man na ang kanyang hijra ay para kay Allah o patungo kay Allah at sa kanyang sugo, ang kanyang hijra ay patungo kay Allah at sa kanyang sugo. At syempre magagantimpalaan siya ayon sa ginawa niya na ito. Pero, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha o imraatin yankihuha. Ngunit kung ang kanyang hijra ay para sa mundo upang makamit ito, naghijra siya para magnegosyo doon, ibig sabihin yun yung layunin niya talaga. Kumbaga, hindi yung ibig sabihin dito na naghijra ka alang-alang kay Allah, tapos pangalawa mong intensyon para magnegosyo, para magtrabaho, para may matitirahan. Pwede naman, okay? Pero pangunahing layunin dapat para kay Allah. Kasi hindi ka naman mabubuhay sa papaya, di ba? Malunggay. Kaya mo? Kailangan mo rin ng trabaho. Kailangan mo rin magtrabaho. Sa pangunahing intensyon yung para kay Allah. Bawa sa paghihijra nga, yung makatira ka sa lugar ng mga Muslim, makasamba kay Allah, na ligtas yung mga anak mo inshallah. At natalakay din natin, nabanggit natin yung maaring mga maling intensyon ng pagtira ng tao sa isang pamayanan ng mga Muslim. So yun ay sample dito na nanggaling mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tinukoy niya ay hijra. Kasi maaring mangyari ng hijra nga ng tao ay para sa babae na mapapangasawa niya. Titira siya doon kasi meron siya mapapangasawa doon. Yun ay maling intensyon. Pero kung gagawin ng tao na maghihijra siya, unang-una para kay Allah at secondary na lang yung iba pang bagay, negosyo, trabaho, pag-aasawa, matitirahan o ano paman, pwede, walang problema. Okay? Basta pangunahing intensyon niya. Kasi itong mga bagay na ito, pangangailangan naman din talaga ng tao. Pangangailangan ng tao. So gawin niyang itong secondary, walang problema. Katulad nga nung nangyari doon sa Sahaba, na hindi ko maalala yung pangalan nga niya, nabanggit ko na ito dati. Pero naghijra siya sa Madina para sa isang babae na gusto niyang mapangasawa, si Ummu Qais ang kanyang pangalan. Ummu Qais ang kanyang pangalan. Kaya itong Sahaba na ito, tinawag na siya ng mga ilang sahaba bilang muhajir, Ummu Qais, na yung naghijra para kay Ummu Qais. Pero inshallah, naitama naman niya yung kanyang layunin kalaunan. Kasi yung hijra, ano lang naman ito kumbaga, hindi lang tinutukoy dito yung mismong paglalakbay. So maaring mali yung intention niya doon sa kanyang paglalakbay, pero nang tumira na siya doon sa Madina, itinama na niya ang kanyang intensyon at maaaring tatanggapin na rin ni Allah ang kanyang hijra doon inshallah. At magagantimpalaan. Ito yung kahulugan doon sa sinasabi sa Quran. Pinapalitan o papalitan daw ni Allah ang mga kasalanan ng kabutihan o ng gantimpala. Na sa pagtutuos, maaring mangyari, di ba natalakay na natin yung iba't ibang mga pagtutuos doon sa mga gawain ng tao. Na kapag nag-intention siya ng mabuti, ito niya pa rin ito, pag nag-intention siya ng mabuti at ginawa niya yung intention niya, ang reward niya ay 10 doble o mahigit pa. Pero kapag nag-intention siya ng mabuti at hindi niya nagawa, o hindi talaga niya magagawa, nag-intention lang siya, nangangarap siya. Pag ako yumaman, pagtatayo ko ng bahay lahat ng tao rito, yun yung intention mo. Yun pa lang, may reward na kahit hindi mo magawa. Kahit hindi mo magawa. O kaya hindi mo siya nagawa dahil may pumigil sa'yo na magawa yun. Hindi ka yumaman. O ano pa bang nangyari, namatay ka. Pero yun pa lang sa intention mo, meron ng reward inshallah. Tapos sa kasamaan naman, nag-intention ka ng masama, ginawa mo, may isang parusa lang, kumbaga may isang kasalanan. Pero pag gumawa ka ng masama,
Pero hindi mo ginawa, may reward. Kasi ang pagpigil mo sa paggawa ng masama ay maituturing na mabuting gawain. Okay? Mabuting gawain. So sa 4 na sample na ito, 3 doon magagantimpalaan ka, yung isa lang yung maitatala bilang kasalanan. So sa pagtutuos, lalo na sa araw ng paghuhukom kapag umiral na ang rahma ni Allah sa mga mananampalataya doon sa pagtutuos, yung kanilang mga nagawang pagkakamali, hindi lang ito patatawarin ni Allah, kundi itatala na rin bilang kabutihan. At hindi ito imposible kay Allah. At hindi ito kawalang katarungan. Kumbaga ito ay magiging incentive o karagdagang pabuya ni Allah para sa nagbabalik loob. Pero syempre, huwag iisipin ng namimiloso po, gagawa siya ng maraming kasalanan, tapos bandang huli magpapakabait siya, paring kasalanan niya mako-convert sa kabutihan. Gago lang mag-iisip nun. Paano pag mamatay ka bago ka pa makapagtauba? Okay? So hindi pwede pa rin na ganun ang intensyon ng tao. Tinutukoy doon na para sa nagtauba, maaring yung kanyang kasamaan ay papalitan ni Allah ng kabutihan bilang incentive, bilang dagdag-dagang timpala sa kanyang pagbabalik loob. Alhamdulillah. Ibig sabihin, huwag mawawalan ng pag-asa ang tao sa habag ni Allah, sa kapatawaran ni Allah, inshallah. Kasi nga yung tao na nag-hijrah para sa material na dahilan, samahan niya na ito ng dahilan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinaka mahalaga. Kasi walang problema kung i-intensyonin ng tao yung mga makamundong bagay, kumbaga, hindi naman makamundo na yung masama. Yung mga pangmundo na bagay, mga may kinalaman sa trabaho, sa negosyo, walang problema. Pero mainam gawin ito alang-alang kay Allah, inshallah. Kahit sa mga muamala. Ang ikhlas, hindi lang siya applicable sa ibadah, applicable din ito sa muamala, inshallah, dahil sa ikhlas, nag-uugat ang lahat ng mabubuting bagay. Sa ikhlas, nagsisimula ang magandang asal. Sa ikhlas, nagsisimula ang katapatan, yung ibig sabihin, loyalty. Sa Islam, nagsisimula yung pagiging matapat, yung honesty. Magkaiba kasi yung dalawa na yun eh. Pero minsan, nai-interchange sila. Yung katapatan tsaka pagiging matapat. Pero yun ang distinction nila. Katapatan, loyalty, minsan tinatranslate din nila as honesty. Pwede rin naman. Pero mas proper na ganun yung translation. Katapatan, loyalty, pagiging matapat, honesty. O ganun na rin, integrity. Pwedeng ganun. So applicable dun ang ikhlas kasi lahat ng ito ay magmumula sa ikhlas, inshallah. So dinugtong dito, la natawaqqafu burhatan inda hadal hadith al-azim alladhi huwa garibun fi isnadihi, mashhurun fi matnihi, syarifun fi ma'nahu. So titigil daw muna tayo sa hadith na ito, kumbaga pagmumuni-munihan natin ang hadith na ito, inshallah. Nang hadith na ito ay garibun fi isnadihi. Maririnig nyo ito kapag tinatalakay na yung hadith. Garib, ibig sabihin, kakaiba. Garib, pwede rin siya matranslate as antonym o opposite ng popular. So garib siya sa kanyang isnad. Kasi isa lang ang nagulat nito talaga. Si Omar. Si Abu Huraira, meron siyang ganito ring hadith pero iba yung wording. So ito ay garib sa kanyang isnad kasi nag-iisa lang talaga yung nasa dulo, si Omar. Pero siya ay mashhur sa kanyang matan, sa kanyang nilalaman. Isa lang nag-ulat kaya garib, pero ito ay mashhur, sikat o kilala sa nilalaman nito.
Pero syarifun fi ma'na. Syarif, ibig sabihin, marangal sa kahulugan nito. E dito nga sinabi ni Sheikh, amma garabatu sanadihi falikawnihi lam yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min tariki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So ito'y garib kasi yung sanad nito nag-iisa lang, nanggaling lang talaga kay Omar. Hindi katulad ng maraming iba pang hadith, marami nag-ulat. Kumbaga, sa mga nakarinig dito, si Omar bin Khattab lang ang nailista na nag-ulat nito. O maaring, si Omar lang talagang sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hadith na ito. Siya lang yung kausap niya sa panahon na yaon at yun ay naiulat ni Omar. Walam yarwihi anhu illa Alkama bin Qas al-Laythi. Walam yarwuhu anhu illa Muhammad bin Ibrahim at-Tamimi. Walam yarwuhu anhu illa Yahya bin Sa'ad al-Ansari. Sa tinukoy dito yung sanad. 4 na bahagi ng sanad. At itong 4 na ito, lahat tig-iisa lang sila talaga. Kumbaga, sa sanad, maring isa yung pinakataas, si Omar pinanggalingan, tapos pagdating sa baba, 2 na sila. 2 yung nakarinig kay Omar. Yung 2 na ito, meron uli silang tig-2 na nakarinig, di 4 na sa pangatlong bahagi ng sanad. Pero ito, garib siya kasi isa lang ang pinanggalingan si Omar, tapos mula kay Omar si Alkama, tapos mula kay Alkama si Muhammad, tapos mula kay Muhammad si Yahya. Isa-isa lang talaga sila na nag-ulat. Pero ito nga ay naging sahih na hadith. Danan uli natin yung hadith. Ang hadith ay nagiging tama sa pamagitan ng pag-aaral sa katauhan ng mga tagapag-ulat. Okay? Hindi mo na tinitingnan yung kahulugan ng hadith. Kung tama ba ito ayon sa iba pang batayan. Kumbaga, hindi ba ito contradictory sa Quran o sa iba pang mga hadith. Ang unang tinitingnan, ang katauhan ng nag-ulat. Kung sinungaling ba siya, chismoso, gumagawa ng bidaa, yun ang tinitingnan. Kasi ang matuwid na tagapag-ulat, inshallah, matuwid din yung kanyang iuulat. Sisiguraduhin niyang tama yung kanyang inuulat. Hindi narinig lang niya sa chismoso o inimbento lang niya, katulad ng mga hadith na inimbento, mga maudu. So ganito yung sanad, gumagana. Ganito siya, ganito yung proseso ng sanad, kumbaga. Ang pinag-aaralan, yung katauhan ng bawat nag-ulat. Kasi masisimplify ang mga hadith, yung pagka-classify ng hadith. Kasi halimbawa niyan, matukoy na natin ang isang sinungaling na tagapag-ulat ng hadith. Lahat yun idadaif na ng mga kolektor ng hadith. Kasi malamang yung kanyang kinukwento ay kasinungalingan. At actually, hindi lang pagiging sinungaling yung katangian na maaring magiging daif o hindi mapagkakatiwalaan ng isang tagapag-ulat ng hadith. Kahit yun, maaring hindi siya sinungaling, pero mahina yung kanyang pangmemorya. Okay? Kasi nga, kung halimbawa, hanggang sa ngayon halimbawa tayo, naging tagapag-ulat tayo ng hadith, baka lahat tayo, puro daif yung hadith natin. Kasi mahigpit yung yung sistema ng sanad, yung tinatawag nga na ilmur rijal, yung kaalaman sa bawat tao at ang bawat hadith ay dumadaan sa proseso ng aljarhu at ta'dil. Kumbaga parang cross-examination sa bawat katauhan ng nag-ulat ng hadith, cross-examination sa kahulugan ng hadith, kung contradictory ba ito sa iba pang mga hadith o iba pang mga aya sa Quran. So napakaganda talaga ng sistema ng hadith, alhamdulillah.
Napakaganda. Na hindi ito katulad sa yung Bible na lang, halimbawa, di ba? Dami-daming version ng Bible, ang dami-daming chain of narration na hindi naman talaga nila nilista. Sinabi lang nila, eto sinulat ni Pablo. Oh, sige, kay Pablo yan, paano nakarating dito yan? Paano natin matitiyak na yun nga, sinabi talaga ni Pablo na hindi na yun nadagdagan at nabawasan habang sinasalin-salin ng mga tao. Lalo na nung unang panahon, yung mga libro, wala namang printer nun, walang scanner. Ang libro, kinokopya ng manual, mano-mano. Nagkaroon na lang ng printing mga 1600s, yung kay Johannes Gutenberg, yung sa Germany. Pero before nun, mano-manong sinusulat yung mga libro, mano-manong kinokopya. Kaya nga, isa sa mga, actually kahit sa Quran, nangyari yan, na mayroong mga kopya ng Quran na may mali sa pagkakakopya. Kaya nga si Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, nang ipinatupad nila yung Mushaf Uthmani na tinatawag, pinasunog niya yung lahat ng iba pang kopya ng Quran. Pero siyempre, although yung Mushaf ni Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, yun ngayon yung ginagamit natin ngayon. Yun ngayon siya. Di ba meron pang ibang pagbasa? Iba pang pagbasa ng Quran, yung sa iba't ibang mga kiraat na tinatawag, iba-iba pang mga lahja ng Arabic. Hindi naman nawala yun. Kasi ang kagandahan sa Quran, hindi lang naman siya kinopya sa papel. Ito ay nakakabisado ng milyong-milyong mga tao. Na sa bawat iisang panahon, milyon-milyon na mga Muslim ang nakakakabisado ng Quran kung paano ito binasa sa iba't ibang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang ito nabasa. Ang Quran ay hindi lang ito kung ano yung ating nababasa. Ang kagandahan sa aral sa Islam, sa parehong Quran at Hadith, ito ay hindi lang yung nababasa natin, ito ay kung ano yung ating narinig o nasaksihan. Halimbawa niyan, ano yung unang aya doon sa Suratul Baqarah? Alif Lam Mim, di ba? Oh. Paano mo malalaman na Alif Lam Mim pala yung basa doon at hindi alam? Na parang katulad doon sa Suratul Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. At yung Suratul Fil, paano mo malalaman na ang basa doon ay Alam tara, hindi Alif Lam Mim tara? Nalaman natin na ganun ang basa kasi narinig ng mga tao mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganun ang basa, tapos pinagpasapasahan nila yung ulat na ganun ang basa. So ganun natin siya binabasa. Okay? Yung Alif Lam Mim, wala siyang kahulugan talaga na nauunawaan natin, pero binabasa natin siya sa ganung paraan. Kasi ganun siya dumating sa atin. Okay? So yun yung sanad na tinatawag, ganun siya gumagana. So garib siya, kasi mula kay Omar hanggang sa pababa ay puro isang tao lang ang nagulat nito. Puro isang tao ang nagulat nito. At least yung sahih na ulat na nakarating kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So mula naman kay Yahya, di ba apat nga sila? Si Omar, si Alqamah, si Muhammad at si Yahya. At mula doon kay Yahya, doon na lang dumami yung mga nag-ulat nito. Doon na lang dumami. Doon na lang siya naging mutawatir. Doon na lang siya naging mutawatir. Na mula rito, sinabi nga, wa anhu tawatar al-hadith, farawahu anhu ma yarwu ala mi'ati minar ruwat. So mula doon kay Yahya, yung pang-apat na tao, dumami na yung mga tagapag-ulat at naging mutawatir na yung hadith. Fashtahara matnuhu wagtana bihil ulama'u fasadaru bihi kutubuhum. At naging sikat nga, nakilala ang nilalaman nito na yung matan na tinatawag, yung matan, yung mismong teksto ng hadith. Yun yung tinatawag na matan. So naging sikat yung hadith na ito, yung matan niya, at ginamit ito
ng mga ulama, alhamdulillah, at sila ay nagsulat ng mga aklat mula sa hadith na ito. Either sa pamagitan ng pagtalakay sa ikhlas o pagsisimula sa kanilang aklat sa pamagitan ng hadith na ito. So maraming mga aklat na sinisimulan itong isulat ng mga scholar natin, alhamdulillah, sa pamagitan ng hadith na ito sa pagpapayo sa mga tao na maging ikhlas o magkaroon ng ikhlas sa kanilang layunin, sa pag-aaral, sa paggawa ng mga gawaing pagsamba at iba pa. Sinabi ni Imam Al-Khattabi rahimahullah, "Kana al-mutaqaddimuna fi shuyukhina yastahibbuna taqdimu hadithi al-a'malu binniyat." Ang mga nauna raw na mga scholar, sabi ni Al-Imam Al-Khattabi, ibig sabihin yung mga teacher niya, yung mga teacher ng mga teacher niya, nagugustuhan nila na sisimulan nila ang kanilang mga pagsusulat sa pamagitan ng hadith na ito, al-a'malu binniyat. Yung tinutukoy dito ito rin, innamal a'malu binniyat. Ang mga gawain ay hahatulan lamang o tutuusin lamang o ang mga gawain ay nakasalalay lamang sa mga intensyon. Yung innama, yung anytime mababasa nyo ito ay lamang ang translation nito. O kaya sa English, only, ganun. So yung adjective, ang tinutukoy dito, kumbaga, o yung predicate ng tinutukoy dito ay katangian lang ito nung subject. Siya lang ang may katangian nito. Yun ang innama. At iba pa ito sa inna. Okay? Magkaiba sila. Inna, tunay na. Yung innama, ito ay only o kaya exclusively o sa Tagalog, yung lamang. Kasi nga, yastahibbuna takdimi hadithu al-a'malu binniyati amamu kulli shay'in yunsha wa yubda min umuri ad-dini li umumil hajati ilayhi fi jami'i anwa'iha. So gusto nilang sinisimulan ng kanilang anumang gawin sa pamagitan ng hadith na ito, anumang may kinalaman sa relihiyon. Dahil sa pangkalahatang pangangailangan dito sa hadith na ito, napaalalahanan ng mga tao na magkaroon ng ikhlas sa kanilang paniniwala, kanilang mga gawain at iba pa. Na lahat ng gawain nga ay dapat na ginagawa ng may ikhlas. Walidha saddara al-Imamu al-Bukhari kitabuhu as-Sahih bihadal hadith. Dahil dito, sinimulan ni Imam al-Bukhari ang kanyang aklat na Sahih al-Bukhari. So, ang unang hadith dito, ito, innamal a'malu binniyat. At naikilala ang Sahih al-Bukhari na pangalawa sa Quran sa kahalagahan nito. Ang Sahih al-Bukhari ay kinikilala na pangalawa sa Quran sa kahalagahan nito. Kasi mahalaga rin ang sunnah. At syempre, magkakaroon lamang ng saysay ang anumang ulat tungkol sa sunnah kung ito ay sahih na sunnah. So, sinabi ng mga ulama, huwa khutbatu kitabihi haythu lam yaktub lahu muqaddimatun. So, si Imam al-Bukhari, ang innamal a'malu binniyat, ito na yung kanyang panimula sa kanyang aklat na wala siyang sinulat na anumang muqaddima o paniwala sa kanyang aklat. Yun lang, innamal a'malu binniyat. Wala na siyang sinabi na introduction. Di ba pag nagbasa kayo ng libro, may kita niyo sa introduction, yung author, nagpapasalamat siya sa mga tao, yung kwento niya, bakit niya sinimulan yung libro niya na yun, ano yung naging inspirasyon niya. Walang ganun sa Sahih al-Bukhari. Ito yung simula niya, innamal a'malu binniyat. Wala syakka annal kasda min dalika tanbihu tullabil ilm ala tashihin niyya wa iradati wajhillahi azza wa jal. At walang duda, ng layunin dito ni
Imam al-Bukhari rahimahullah ay ang babala at pangaral para sa mga mag-aaral ng kaalaman na itama ang kanilang mga niyya at gawin na ang kanilang layunin sa pag-aaral ay ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sumunod, nahjatun nawawi haytu ibtada'a bihadal hadithi fi arba'in an-nawawiyya wa riyadus salihin. So gayon din, si Imam an-Nawawi, sa hadith na ito, doon niya sinimulan ng kanyang aklat na 40 hadith at yung Riyadus Salihin. Siya ang author ng parehong ito. Parehong libro na itong dalawa ay nagsisimula sa Innamal a'malu binniyat. Wal adhkaru wa syarhul muhaddab. Yung aklat niya na adhkar at syarhul muhaddab, ganun din, nagsisimula sa Innamal a'malu binniyat. Wa kada al-Imam al-Bagawi fi kitabihi Syarhus Sunnah. Si Imam al-Bagawi, meron din siyang tafsir actually. Yung kanyang aklat na Syarhus Sunnah, paliwanag sa Sunnah, at yung aklat niya na Masabihus Sunnah. Yung Syarhus Sunnah, ibig sabihin paliwanag sa Sunnah. Yung Masabih as-Sunnah, Masabih, ibig sabihin ilaw, gasera, kumbaga, gasera. Yung parang yung lampara ni Aladdin, misbah ang tawag doon. Katulad doon sa Quran, al-misbahu fi zujaja, yun yung tinutukoy doon, lampara. Yung lampara ni Aladdin, yung kinikiskis, lalabas doon yung genie, yun yung tinatawag ang tawag doon ay misbah. So lahat ng yun ay sinimulan nila sa pamagitan ng Innamal a'malu binniyat. At panghuli, wa ma ahsanu qawlu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. So merong scholar dati, pangalan niya si Sheikh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Sinabi niya, walau sunnifat kitaban bada'tu fi awwali kulli kitabin minhu bihadal hadith. Hindi pala ito sunnifat. Walau sannaftu kitaban, kung ako man ay magsusulat daw ng aklat, sabi ni Sheikh Abdurrahman bin Mahdi, bada'tu fi awwali kulli kitabin minhu bihadal hadith. Sisimulan ko ang bawat aklat na isusulat ko sa pamagitan ng hadith na ito. Alhamdulillah. So napakaganda ng hadith na ito, na napakalawak ang kahulugan at applicable sa lahat ng ating gawain bilang mga Muslim. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.